ito na, nagulat ako sa performance ni R90. Unang start pa lang, magag! Ang lakas. Matagal na akong hindi nakasakay dito sa CB1000F Hornet Manifesting. Mapibigyan tayo ni Honda. Gaan nga talaga. Sarap iwas-iwas na ito sa Marilaki. Ito yung 2026 ADB 750. Ganda ng kulay. Parang matte gray siya. Kasi no. Wow! Sarap! Tapos mga pogi na itong motor na to. Yung big bike na papogi ka dito. Ay mga katingin, ngayon excited ako kasi for today's ride, ito yung gagamitin natin. Itong 2023 BMW R90. And this one is the Urban GS. So yung Urban GS, para din siyang scrambler kasi yung gulong niya, knobby tires, good for off-roading, para siyang dual sport. And then nakita nyo naman, meron siya rito ang high fender. Same sa scrambler, pero ang kaibahan nito is yung exhaust niya, naka-low mount. So advantage daw nung naka-low mount exhaust ay para sa side bags, para hindi tamaan na exhaust. Kasi yung scrambler, high mount yung exhaust niyan. So, hindi ka pwedeng magdalagay ng dalawang side bags. Ito, pwede. Ito yun naman, nilagyan nito. Metal na may number. So, pwede mo bago-baguhin yung number niya. Sticker lang to. So, this is a 1200cc GS engine. Yung adventure bike nila na Boxer. Boxer engine. Kaya kita nyo nakalabas yung makina. So, this one, bagong-bago. 23 model siya. 25 acquired. Kaya makikita mo yung panel nito. May plastic pa. Premium na premium talaga. Sobrang pogi mo dito. Diba? Kita mo naman. Ano naman yung pormahan. Para dito si Tom Cruise. Diba? Sa mga Mission Impossible, ito yata yung ginagamit niyang motor. Tapos, ayan. Air-cooled lang siya. Tsaka oil cooler. Kasi yun yung mga datingan ng mga classic eh. So, dito sa Urban GS, binalik nila yung classic na R90. Unang-unang nilabas na R90. Kaya almost retro datingan ito. Mahirap dito, wala siyang fuel gauge. Kaya sisilipin mo na lang yung gasolina rito. Ito, pag-check naman natin, maraming gas. Ayun, nakikita niyo ba? Maraming gas. Halos full tank siya. Kasi yung gap dito sa pinaka-funnel niya, konti lang ang gap eh. Galing, naka-plastic funnel siya. So yung pinaka-entry ng gasolina is plastic. Kasi usually ito yung kinakalawang pagka nababasa. So ito, walang kakalawangin. So maganda yung ginawa ni BMW. Halos karamihan ng mga BMW bikes ganun. Plastic yung pinaka-funnel ng fuel tank. Tapos pansin ko dito yung seat height nito, napakataas eh. So try natin sakyan. Kita ko sa inyo yung seat height niya. So tulak muna natin siya. Kumusta yung height niya? Tsaka yung bigat. Yung bigat niya, hindi naman pala sobrang bigat. Around 220 kilo. So, mas magaan to kaysa sa ZH2. Kahit pa paano. Kaya natin yung gano'n ba siya kataas para sa atin. Seat height nito is around 850mm or 33.5 inches. So, mas mababa pa ng konti sa mga R1. Tsaka sa mga, let's say, Versys 650. Mas mataas yun. Ito mababa ng konti. Pero sa height natin na almost 5'5", halos lahat naman ay tiptoe tayo. Pero tupi yung daliri ng paa natin, in fairness. Tapos hindi siya sobrang upright. Medyo mala naked bike eh. Medyo lean forward ako ng konti. Hindi siya sobrang parang GS Adventure, di ba? Mga adventure bike talagang upright ka dito. Dito, may pagka-sporty pa rin dating niya. Same sa mga naked bike. And ayun, syempre, iba yung masubukan natin to. Pero bago natin siya subukan, pili muna tayo ng helmet natin. So ito gagamitin natin yan. Aero Commander version 2. Kasi bakit ba? BMW colors. Tsaka scrambler type. Pwede pa rin naman siya makalusot as adventure. Adventure bike, di ba? So ito gagamitin natin. Parang feeling ko ito yung bagay sa kanya for today's ride. So nagustuhan ko rito sa Aero Commander version 2. Napaka-comfort niya. Ang sarap sa ulo, magaan. Tapos not to mention, pogi. Kasi nakita niyo yung profile ng helmet. Tapos dual visor pa siya, di ba? Gloves natin, ISEC riding gloves. Mesh type, kaya presko. So let's go. So ito na, nagulat ako sa performance ni R90. Unang start pa lang, magag! Ang lakas na exhaust. Pagka binubomba mo siya, meron siyang from left to right, kumakalog. Yung naman ito, Rusi. Siga eh, no? Kargadong Rusi siguro to. Ingay. Yung medyo malakas yung vibration niya on higher RPM. Pagka low RPM, smooth na smooth. May konting shake lang siya, parang lumilindol ganun. Pero hindi vibration na nakakainis. Usually sa mga parang mga Ducati vibration ganun. Kasi syempre 600cc to, no? Per cylinder, per piston. Wala masyadong vibration on chill rides. Pero pag binigyan mo siya, meron sa gitna. Tapos ayaw niya ng mabagal. High RPM meron kasi syempre 2 cylinder, pero grabe yung pakiramdam sa kanya pag naka R90 ka. Feel ko pogi ko, iba yung datingan eh, sarap. Tapos yung exhaust niya, kagandahan dito, hindi siya chambered, so meron lang siyang catalytic, tapos meron siyang servo, so maganda ma-servo delete para laging naka-open. Kaya pagka idle, tahimik na tahimik siya, kasi ang servo, ang purpose nun, sumasabay sa throttle yun. Habang pinipiga mo yung throttle, nag-open yung valves, lumalaki yung opening ng exhaust. Kaya pagka ayan, tahimik siya.
Pero mas fuel efficient alam ko pag may servo motor. Kasi nagkakaroon ng back pressure. Yung hand grip niya, handle grip, typical BMW, lahat ng mga GS, mga ganito. This one is upgraded with Pro Riding Mode. So ma-unlock na yung off-road mode, tsaka meron siyang cruise control. So alam ko around nasa mga 50k yata yung upgrade nun. Not sure hindi talaga ako maalam sa mga BMW. So ito medyo napaparaning ako sa Boxer engine kasi nga syempre alam natin malaki yung Boxer engine, di ba? Yun. So ngayon on the way tayo sa Caloocan sa JT Triumph kasi asikasuhin din natin yung mags natin sa pang Navi. Bibili tayo dun ng mags para sa Navi kasi hindi pala obra yung mags ng Giorno. Pwede naman, pwedeng ilagay sa Navi yung mags ng Giorno, kaya alam mo mawawalan siya ng speedometer. Ayaw naman natin ng ganun. Gusto natin keep the original functions kasi parang imagine pag nawala yung speedometer, di mo na alam yung speed limit and di mo na mabantayan yung maintenance, yung change oil. Kaya kailangan tuloy-tuloy pa rin yung Odo, tumatakbo yung Odo. First impression ko sa kanya, nakaka-excite. Sobrang dami yung torque on low RPM which is needed sa mga ganitong city riding. Pero pwede mo rin siyang i-off-road, i-long ride. Yung daan sa kanya, pagka ni-long ride mo siya, talaga mag-enjoy ka rito. Kasi napakaganda ng suspension niya. Mga matitinding lubak kayang-kaya niyang i-absorb. Tapos meron tong adjustment na preload remotely. Pipihitin mo lang dito sa ilalim, sa may gilid. Kasi pansin ko nga medyo nasa softer side yung kanyang rear suspension. Pero okay lang kasi nasa city riding naman tayo. Diba? Ito nakakatakot. Biglang kumakat tong Suzuki. Uy! Tulad yan. Biglang kakat na naman. Hindi ko sure kung gusto kong akitin yung nasa kanan pero wag na kasi masama yan. Gusto mong akitin yan kasi ano yan eh. Sidewalk yan. That's a curb. That's what they call curbs. Walang gusto kong pasukin yun eh, pero gusto kong try. Try natin pasukin kung kakasya tayo. Nahilang kasi ako dun sa niya, Boxer engine niya. Yun lang. Ay! Sorry po, ang lapad kasi ng bike ko. Pero I think, sanayan lang naman talaga. Kailangan naman sanay. Ako kasi parang ano eh, medyo nailang pa ako sa kanya eh. Siyempre first ride no. Tsaka, siyempre, kailangan natin ingatan kasi pangbenta to. Hindi ko for keeps to. Hindi ko masasabing sa akin talaga. Nakakatakot yung nasa likod kong kotse ah. Tumututok. Ang hirap pag masyadong tahimik yung exhaust mo. Walang intimidation factor. Yun lang sound niya. Dahil sa servo, tahimik. Uy. So anticipation is the key. Kailangan tulungan mo ng rear brake. Siyempre napakalakas ng front brake ng mga big bike. Tsaka mga big bike kasi front heavy siya. Mas maganda rear ang gamitin mo pag slow moving traffic para hindi ka mabigla sa weight transfer. Wala ka nang pakialam sa lubak dito. Dadaanan mo na ng lahat. Siyempre tubeless rims and tires ang gamit niya. Kaya wala kang problema sa flat. So pag tinutulak mo siya at saka itsura niya, dahil sa laki ng makina mukha siyang mabigat. Pero once na tinulak mo na, hindi naman ganun kabigat. Tapos once na sinakyan mo na, magaan naman siya para sa isang 1200. Well, I think ito na yata yung pinakamagaan na 1200 na mabibili mo. Kung i-compare natin sa direct competitor niya, yung nagamit ko yung Triumph Scrambler 1200 XC. I think mas magaan pa to ng konti. Mas mabigat yun eh. Or same lang, hindi nagkakalayo. Pero di hamak, mas pogi to. Tsaka mas maiksi yung wheelbase niya. Masyado mahaba yung wheelbase ni Scrambler na Triumph. Tapos na traffic tayo, hindi naman siya ganun kainit para sa isang air-cooled and oil-cooled engine. Ang gulo eh, no? Air-cooled, oil-cooled. Kasi ako nasabing air-cooled plus oil-cooled kasi meron siyang cooling fins. So hindi siya solely nagre-rely sa air. Parang Raider, di ba? Meron din siya oil cooler at the same time may cooling fins yung mga black cylinder niya. Ikot mo tayo ng EDSA para masubukan natin yung power. Yun, grabe yun. So yung Boxer engine, yun talaga yung naging character na ni BMW. Doon mo na siya makikilala. Sila lang halos ang motorcycle na gumagamit ng horizontally opposed Boxer engine sa motor. Actually sa kotse, talaga favorite nila yung Boxer engine eh. Sa kotse ganun din eh, may hindi siya sa mga Boxer. Ang isang alam ko na gumagamit ng Boxer pero hindi siya sobrang Boxer eh. Ano siya actually V, pa V pero pa ganyan. Yung Moto Guzzi, yung nagamit na natin yan, Moto Guzzi. Para siyang Boxer kasi pa side pero pa V talaga siya. Talagang true Boxer, parang ito lang ata yung motor na true Boxer. Wala akong ibang motor na alam na may Boxer engine. So ganda nito, improved handling kasi with the lower center of gravity, syempre yung head niya nasa gilid, mababa, mas mataas yung ground clearance, mas maganda yung handling. Tapos nakakatawa kasi pag rumerev ka, gumagano siya, jujug, gumagano. Yumuyugyug siya from left to right. Karamdam mo talaga na sumisipa yung Boxer, yung piston. Kaya ang galing. So parang kinakancel niya yung vibration from left to right. Kaya mas balance siya pag maganda na yung RPM. So nakakatawa kasi exotic talaga dating. You know?
Pag rev ka, talagang ramdam mo na yumuyugyug siya eh. Shaking from left to right. So dito tayo sa Caloocan, sa C3 corner A Bonifacio. Tsaka ano talaga siya, no? Looker talaga siya. Baga simpleng pormahan lang pero mapapalingon pa rin yung mga tao eh. Baga pag nakaganito akong motor, kahit ako nung baguhan pa lang ako sa pagmumotor, may nakasabay ako sa paggawaan ng muffler dati. Naka ZX6R ako, tapos siya naka R90. Talagang taas ng tingin ko sa kanya. Parang iba level mo eh. Baga high end. Pag ito na yung luxury bikes na mga motorcycle. Masarapan ng 1200cc. Konting piga mo lang. Bigyan ka niya ng maraming torque. Problema, traffic. Tapos kabila. Saan na ba yun? 6th Avenue. Ito yata. So si JT Triumph located sa 7th Avenue. Between 7 to 8. Dito lang tayo dadaan sa 6th Avenue para walang stoplight. Thank you. Madami na namang ginagawang kalsada. Pero okay may ginagawa, di ba? Kaysa Ghost Project. Maganda may nakikita tayong construction dyan kaysa wala. And shoutout nga pala sa Sec Moto Supply para sa helmet ko. Aero Commander version 2. Napakaganda. Kaya nakakaubusan. Ganitong kulay. Wala nang stock dun sa main branch. Pero sa mga ibang branch, meron pa. Kaya i-grab nyo na kung may makita pa kayong ganitong kulay. Pero syempre magkakaroon pa rin kung wala na silang stock, magkakaroon pa rin naman. Magre-restock pa yan. Kaya pag naubusan, abang-abang lang. Ang sarap eh, comfort, magaan. The perfect long ride helmet. Although ngayon short ride lang tayo. Ganda ng tunog. Ang sarap na ito pag natanggal yung servo. Magkakaroon na silang wuuu. Sumasara eh. Kaya tumatahimik siya right away. Pag sara mo ng throttle, sumasara yung servo. Sumasara yung exhaust. Nagiging sumasara yung butas. Lumilit. Kaya talagang sobrang tahimik niya. Kaya maganda ito pag matanggal yung servo tsaka makat delete. Sarap nun. Pero minsan kasi masarap din naman yung tahimik eh. Kasi masyado maingay. Siyempre pag ganitong pormahan, di ba? Hindi bagay dito yung mga tunog ng kahirapan. Di ba nauso nga nung bagong taon yung mga naka-open pipe. So pasensya na po, pasintabi sa mga tinamaan. Hindi naman ako nagsabi nun, no? Nag-trending lang yun yung tunog ng kahirapan sa Facebook. So kagandahan dito, napakatibay nito kasi naka-drive shaft siya, hindi siya naka-chain. Sobrang tibay nun, para ka nakakotse. Walang napuputol na chain or belt, hindi siya mapuputulan kasi drive shaft. Hindi napuputol din ang drive shaft. Halos wala kang masyado maintenance din, wala kang lilinisin kadena, wala kang minabantayan na belt or linisin na CVT, di ba? Mas low maintenance pala to, yung ganitong bike. Yun nga, kailangan mo lang i-change oil ang differential oil ba? Sorry, parang basta may differential pang kotse talaga eh, no? Basta merong, alam ko may oil yung loob ng drive shaft eh. So yun lang naman. So ito na pala, dito na pala tayo sa dito tayo sa Honda. Tayo mag-park sa Moto Atelier. Wala mo kung okay na to eh. Siguro okay na to. Saglit lang naman tayo actually. So ganito itsura niya. Nasa broad daylight. Ay, yung susi pala. Hindi ko makalimutan. Sobrang pogi. Fresh na fresh talaga eh, no? So yan yung drive shaft niya. Hindi ko lang sure kung change oil yan. Pero parang alam ko may change oil yan. So left and right, wala kang makikitang ano dyan. Wala kang makitang chain or belt. Tapos ayun, no? So naka single-sided swing arm pa pala siya. Hindi lang na-emphasize kasi nga merong pipe dito. So ayun na, pasok tayo sa GT Triumph Honda Caloocan. Dito tayo sa showroom ng Honda Big Bikes Caloocan. Si Sir, nag-testing ng CB1000 Hornet. CB1000. Ayan, CB1000F Hornet. Konti lang ang difference sa CB650R sa white. Halos konti lang. Konti lang. Actually, mas masarap yung ano ito, positioning ng paa. Mas ano to, mas sporty, mas nakalikod. Japan. Japan. Ah, made in Japan to. Ganda pala to. Japan pala to. Pero steel yung frame niya. Pero manipis, kaya ano, compact, kaya magaan. Pwede rin mag-order dito, sir, pero ng quick shifter niyan. Pwede. Nasa magkano? Quick shifter. Pag-orderin. Nasa 15,000 lang. 15, kasama na labor doon. Labor, mura ng labor, mga nasa 1,000 lang. 500 to 1,000 lang. So maganda rito, pwede siyang kapitan ng quick shifter with auto blip kasi ride-by-wire technology to. Kasi pag gumawa ko dito, sa amin na lang ibenta yung ano. 1300. Ilang order na, sir, yung CB1300? Nasaan yun? 60? 60? 60. Ang taas na. Taas na, 60,000. Talaga nasulit mo, sir, ah. Kasi sir kasi, tatanong siya sa akin ng Z1, pero ito yung nirekomenda namin kasi mas magaan pala to sa Z1. Actually, nakatest ride na ako nito para lang siya 600cc. Very compact, very lightweight, kailangan masubukan nyo. Tapos, ito, meron pa sila dito. Ito yung 2026 na, XADB 750. Ganda ng kulay. Parang matte gray siya. Kasi, no, may mga promo pala dito ngayon, sa Big Bike Caloocan. Ayun ang promo period. December 1 to January 31. Apat na big bikes nakasale na. NX500, dating 409, ngayon 369 na lang. Ang laki ng discount, no? Nasa mga 40,000 discount tong NX. Tapos yung CBR 500R naman, 389 dati, SRP niya. Ngayon, 349 na lang. Ang laki ng discount. Nasa mga 40k din. Tapos CBR 650R, inline 4 yan. Dating 554, 504 na lang. So, around 50,000 discount yan. Ngayon
Ngayon naman, sa favorite natin, Fireblade. Dating 1,699, 1,529 na lang. Laki ng discount, no? Ilan yun? Around mga 170,000 ang discount. Grabe yun. Dito lang yan sa Honda, Big Bikes Caloocan. So ito, meron din sila dito mga Rebel 1100 DCT. Ito isang Rebel 500, oh. Nakuha na. Naka-reserve na. Meron dito ano. Ito yung underrated na scrambler type na CB500. Rebel 500 409 ang halaga niyan. Underrated siya kasi yan, wala masyadong nakakapansin pero actually maganda to CL500 Kailangan matry natin next time to. Yan, medyo mataas yung seat height niya compare sa Rebel pero kita mo naman, formahan yan. Naka high mount exhaust, mataas yung ground clearance, pwedeng pang off-road, tsaka yung tires niya dual sport. Kamusta yung bago? Well, yung bago na ano natin, Transalp. Ano ba na bago? Yung seat height pares lang. Ito lang. Yung mukha lang na bago. Yung mukha. Naging ano siya, naging parang ninja yung mukha. May shades, naka-projector. Tapos suspension daw yata nagbago, parang mas nag-improve. Yung presyo tumaas, di ba? Tumaas, sir. Tumaas yung presyo. 10K yung tinaas. Oo nga. Dati 599. Tama, 10K nga. So yun lang talaga, yung headlight lang. Ito lang na bago. Yun lang talaga. Tsaka nataon na raw yung suspension, so yun lang. So, matagal na akong di nakasakay dito sa CB1000F Hornet. I-feel natin ulit. Manifesting. Pamibigyan tayo ni Honda. Gaan nga talaga. Baka maragaluhan tayo ni Honda na ano. CB1000F Hornet. Ganun talaga. Sarap ng pakiramdam sa kanya. Parang ka naka-Fireblade pero naka-upright ka. Yun yung pakiramdam. Yung seat height niya, parang ano rin, parang sa Fireblade. Pero mas magaan to kaysa sa Fireblade. Sarap iwas-iwas na ito sa ano, Marilake. Sa racetrack. Tsaka pwede mo pang daily. Kasi di ka pagod dito eh. Tsaka pwede pang long ride. Yan yung kailangan natin masubukan. So kailangan makahiram tayo nito para ma-test ride na, ma-review natin. Wala pa kasi masyado nakikitang review nito eh. Dito sa atin eh. Meron siyang ano rito eh, no? Pag naka-start, may kilay siya rito eh. DRL. Tapang talaga ng mukha eh. Punta muna ako sa ano, kay Paris One. Sir Ber, thank you. Ingat, thank you. Sir, thank you. Ito na, nakabit na natin yung ano, hugs sana matanggal. Diretso ko na, sa kabila. Oops, wala na sasakin. Okay. Sir Ber, thank you. Shoutout kay Honda, JD Triumph, Honda Big Bikes Caloocan. Sa pag-assist, nasa ano tayo, no? 7th Avenue ba yun? Ay, 8th Avenue pala yun. Kabila. Oh, okay. Bigayan lang, di ba? Ganyan yan. Magandang ano. Makasanayan natin, maging habit natin magbigayan. Hindi porket naka big bike ka, ikaw lagi ang una. Kailangan matuto ka mag-giveaway. Hindi mo kasi masasabi, mayroong biglang makikipag-unan sa'yo nakamote. Thank you. Uy, parada pala to. So yun, tinatry natin pang daily. Itong BMW R90 Urban GS. And so far, nag-enjoy naman ako sa kanya. Pag naisip ko lang yung presyo niya, doon lang ako napapaisip. Doon ako kinakabahan. Kaya nagawa ko, hindi ko na iniisip yung presyo para di tayo kabahan. So yung clutch niya, hydraulic clutch ang gamit niya. Hindi naman ganun katigas. May mas matigas pa sa clutch dito. Ay, doon pala tayo dapat. Sa kabila. Pero din sa kabila. Ito na yata. Parang mali. Isa pa yata. Mali. Isa pa. Tulak natin. Kulang tayo na isang kanto. So yung mahirapan no? So yung nakagandahan na mababa yung center of gravity. Madali siyang itulak. Ay, hindi nga dito. Ayun nga. Hindi nga, mali pala tayo. Kabila tayo. Kabila. Kaligaw-ligaw pa no? Talagang tinetesting tayo ni R90. Tinetesting yung ating strength. Yung kakayanan natin, no? Capacity, hard capacity. Ito na pala yun. Ayun lang, sama ng daan Yabang no? Bomba pa Alright, mag-deliver din ng parcel. So yun yung nabi natin ando sa loob. So yun, naiwan natin yung pyesa ng mag. Dito pala, one way pala yan. Kabila tayo. Nakaka-nervous no? Big bike pa more. Pogi lang talaga, no? Boy. Tayo sa 7th Avenue tayo. Check pala natin kung mayroon tong RFID natin. Hindi ko alam kung may RFID Hindi, mayroon. Hindi na tayo mag-expressway pala Subukan naman natin mag-expressway gaming.
Sarap. Sarap ng tunog, no? Solid ng exhaust niya. Sobrang pogi. Tapos mga pogi na itong motor na to. Ito yung big bike na papogi ka dito. Hirap galitin ng makina. Lakas ng torque. Woo! Kahit mga lubak, kayang-kaya. So smooth naman siya pag ginamitan mo siya ng clutchless shifting. Wow! Oy! Kulang sa ano, di pumasok yung cambio. Kulang sa sungkit, masyadong maliit yung ganun ko. Kailangan sungkitin mo all the way. Pero in fairness, maliit lang din yung travel ng cambio niya. Dali talagang gamitin, no? Solid. Pagka high RPM na, smooth na siya. Nagbabalance out na yung cylinders niya, yung boxer engine niya. Neutral. Mahap yung neutral. Ayun. Okay, may load. Let's go! Kaya ito sa cornering. Uy, ganda ng handling. Saka meron pa siyang built-in steering damper, in fairness. Yung handlebar niya sobrang wide para adventure bike. Kaya ang ganda ng control. Nakaka-relax, ang sarap gamitin. Meron naka-exciting 400 exciting BS. Ito busina ko. Pag talaga scooter, lamang na lamang, mas relax no? U-turn. At madali lang mag-U-turn. Ganda ng handling niya. Talaga nakatulong yung low center of gravity ng boxer. Habang tumatagal ka siya ginagamit, mas lalo akong papamiliarize. Sa una lang kakabahan ka dahil sa alam mong boxer engine. Pero pag nakuha mo na yung sweet spot niya, normal din normal. Hindi ko nakaisip na naka-boxer engine ako. Pero pag bumabomba ako ng ganito, the brake feel, ang ganda. Basta everything premium din sa bike na to. Lahat ng features niya, components niya, ramdam mo yung pagiging premium. Panel niya very basic. May instrument panel na lang siya, ayun lang, speedometer lang, tapos road mode, tapos pipili ka ng mga settings niya. Very basic. Yung engine temp, may clock din pala siya. Ayan, so 120 na. Medyo rin yung vibration niya, parang minamasahe. Parang dating mo macho ka talaga, no? So wala akong masabi dito, napaka-solid, napakasarap gamitin pala nitong R90 BMW Urban GS. At kung umabot ka na sa part ng video na ito, baka pwede paki-subscribe naman sa ating channel para makagawa pa tayo ng maraming quality contents kagaya nito. Happy New Year everyone! Thanks for watching!